Yun mga kainags, ano? Na yung mga aso natin tumatahol kasi meron silang nakitang tao sa harapan ng bahay natin sa may sasakyan ni Mahal na Reyna. Kanina nagsasalita may parang may kaaway Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pumasok lang uli ako dito sa sa sala. Kasi tiningnan namin sa camera yung yung babae siya nandun sa harapan ng sasakyan ni Mahal na Reyna, sa harapan ng bahay natin. Nagsisigaw siya ron, sumisigaw siya doon. Parang may kaaway siya na hindi naman namin makita kung sinong kaaway niya. Kahit tinitingnan namin doon, wala rin. Bira kasi nag-text sa akin si Mahal na Reyna. Nanonood kasi ako dito mga kainis. Nanonood ako dito nung marinig ko yung mga aso na kakaiba yung mga tahol. Tapos tinext ako ni Mahal na Reyna. Sabi niya may tao daw sa harapan ng bahay. May kasi sumisigaw naririnig ni Mahal na Reyna sa kwarto namin mga kainags Yung kahit nakasarado yung mga bintana, may pumapasok pa rin yung sounds niya kasi hindi naman soundproof yung bintana natin Tapos parang nakadroga yung babae Parang ganoon Kasi hindi naman magsisigaw yun kung hindi nakadroga yun Nakadroga or siguro baka nawala na sa tamang pag-iisip or baka lasing. Ganyan lang yan Or baka broken hearted. Posible Madaling araw na ngayon mga kainags Pero yung babae wala na rito Paano siya pag ganun siya pag ganun. Pero ngayon nandoon na siya sa nasa kanto na siya, nandoon sa dulo sa kanto. Sigaw pa rin ng sigaw. Grabe, eto na naman tayo Eto na naman nung nakaraang nag-post ako ng ganitong vlog natin. Excuse me. Vlog natin may batang babae din na kumakatok, binubuksan yung pintuan natin dito, di ba? Naalala niyo ba 'yon? Kaya importante, make sure bago tayo matulog, nakalock lahat ng pintuan, mga kainags, Oh, di ba? Kaya yan ang kagandahan kapag meron tayong mga alagang aso Binibigyan tayo ng warning na merong panganib or merong ibang taong nasa harapan ng bahay natin. Di ba? Kaysa yung minsan kasi pag wala tayong alagang aso, wala tayong kamalay-malay. Binubuksan na pala yung mga pintuan natin Or meron na nagmamasid sa harapan ng bahay natin. At least pag may aso, di ba? Maaamoy ng mga aso yan Mga bantay talaga Alulong ng alulong Talagang ginigising nila yung mga amo Mga tayo, ginigising nila. So mamaya-maya ng konti akit ako. Kasi tinitingnan ko rin sa camera mga kainags kung anong nangyayari. Akit na tayo sandali. Tingnan ko yung mga aso. Yan, bumaba na uli tayo. So yan din yung advantage pag meron tayong alagang aso sa loob ng bahay natin. Kasi binibigyan tayo ng warning mga kainags ng warning. Teka muna, lalabas yata yung mga aso. Anong ginagawa siya? Sige na, halika na, iihi kayo, iihi. Biglang umilaw kasi, ibig sabihin may na halika na, ihi na kayo. Good girl good girl. Good boy, halika na, good boy. Ihi na. Mga aso. So yun yung kagandahan pag may aso mga kainags. Kasi yun nga, binibigyan tayo ng warning na merong silang nakikitang mga tao sa harapan ng bahay natin. Hindi katulad kasi dati nung wala pa kaming aso. Di ba yung lumang sasakyan ni Mahal na Reyna, yung Honda Accord, yung 1999 Honda Accord. Ninakawan ng yung catalytic converter dito sa harapan ng bahay namin. Pag andar ni Mahal na Reyna ng sasakyan niya, papunta siyang trabaho nung mga umaga na. Lakas ng tunog Brum! Ang lakas ng tunog. Wala na yung catalytic, ninakaw na Tapos yun, bumili ako ng catalytic converter sa Amazon para ikabit dun sa sakyan ni Mahal na Reyna. Pero kung meron tayong aso nun, tatahulan din talaga ng mga aso yung sigurado.
Dito naman kasi mga kainis, mahirap pumasok sa mga ganyan-ganyan, no? Ibig sabihin mahirap pumasok, mahirap na kumprontahin yung mga, syempre yung mga kriminal na yan, yung mga magnanakaw na yan, handa yung mga yan eh. Handang pumatay, handang lahat, ready yan. Yan yung trabaho nila eh. Alam na nila yung gagawin nila. Diba? Kayo, tatanungin ko kayo. Halimbawa, nakita nyo yung sasakyan nyo, ninanakawan sa labas ng bahay ninyo, sa daan. Halimbawa, naka-parking yung yung sasakyan nyo sa daan ng kalsada. Sa kalsada, pasensya na, inaantok na ako, may mga kainags, O, di ba? Tapos nakita nyo, tinatanggalan ng catalytic converter or binubuksan yung pintuan ng sasakyan nyo. Ano ang gagawin ninyo? Diba? Ano ang gagawin ninyo? Kung sa inyo mangyari. Tatanungin ko lang mga kainags. Yan, pwede, comment nyo lang sa comment section mga kainags. Kasi ako, tatawag ako ng 911. Pero nung nakaraan kasi, kung naalala nyo yun, yung truck ko, di ba, yung truck ko binuksan yung likuran, yung trunk ng likuran ko, di ba? Syempre, yung bugso ng damdamin ko, nang nabigla ako, nilabas ko. Sinigawan ko, hoy! Tapos umalis. Tapos lumabas pa ako ng bahay nun. Do yung mga nakapanood, no? Napanood nyo yun Tapos na-realize ko paano kung may baril yun? Bigla akong binaril, di ba? Na-realize ko na lang nung bandang huli. Kaya ngayon sabi ko, pag may mga nakikita akong ganyan, hindi ako lalabas ng bahay. Tatawag na lang ako sa 911, report ko na lang. Diba, kung ano man makuha niya doon sa sasakyan, kunin niya na lang, diba? Kaysa malagay pa sa panganib yung buhay natin, diba? Teka muna, tumatal yung aso, papasok na yata. Yan mga kainags, si Mahal na Reyna, nagising din. Nakikiramdam din. Tinitingnan din sa camera yung mga nangyayari. Pumasok lang sa loob si Mahal na Reyna, nag-usap kami. Sabi niya nagising daw siya sa mga tahol ng aso natin. Yung mga aso natin nasa labas pa hanggang ngayon. Grabe. Ay, so summer na naman, Nako, sa summer, marami na naman ganyan mangyayaring senaryo. Marami na naman mga aligid-aligid sa labas ng bahay natin. Kaya mag-iingat tayo. Papasokin ko na kumakatok na yung mga aso. Bago tayo matulog. O nga pala mga kainags, naalala ko tuloy yung yung napanood ko sa balita. Yung sa Toronto yata, Toronto. Merong isang bahay doon. Pinasok ng 3 magnanakaw ng loob sa bahay. Tapos yung may-ari ng bahay, natunugan na pala sila na papasok sa bahay niya. So ang ginawa niya nung may-ari ng bahay, pagpasok ng 3 magnanakaw, binaril niya kaagad. So tinamaan niya. So tapos ang nangyari ngayon, napanood ko sa balita, yung premier ng Toronto, Ontario, o basta ganyan, yung premier, sabi niya, good job, binaril mo sila, yung mga magnanakaw. Ontario's premier is congratulating a man in the Greater Toronto Area who shot an alleged home invader. Police say no charges will be laid against the homeowner. The gun was legally owned, properly stored. When referring to the alleged home invaders, Doug Ford said, as far as he's concerned, these guys need to be shot. As for the person that was defending his family, he was a legal gun owner, it was stored properly, congratulations. Yeah, I'm glad you shot the guy. Teach us the rest of these robbers, and I encourage everyone out there that's a legal gun owner. Someone's going to come in and try to kill you and kill your family. Remember, it was just last week, Jamie, one guy got shot because he was trying to protect his kids. Well, these guys, they need to be shot, as far as I'm concerned. They need to rot in jail for the rest of their lives. Congratulations for shooting this guy. Should have shot him a couple more times, as far as I'm concerned. Parang pabor pa doon sa premier, na binaril niya yung mga magnanakaw sa loob ng bahay niya.
Tapos kung hindi ako nagkakamali mga kainags, hindi yata nakulong, hindi nakulong yung yung may-ari ng bahay na bumaril doon sa mga magnanakaw. Basta pumasok sa loob ng bahay mo, birahin na, parang ganun kagad. Birahin mo na pag pumasok sa loob ng bahay mo. Kaysa naman ikaw ang birahin niya. Di ba? Ay, wag lang sana mangyari mga kainags, wag lang sana mangyari. Okay lang yung sa labas-labas yan, pag ganyan-ganyan Pakatok-katok sa pintuan, okay lang yun Pero kung papasok na sa loob ng bahay natin, ibang usapan na yan mga kainags, Ibang usapan na yan. Kaya mga aso natin, malaking tulong talaga sa loob ng bahay natin yan, dito sa properties natin. Diba? Kasi kung walang mga aso, hindi natin mamalayan, yung mga magnanakaw na sa loob na pala ng bahay natin. Yung mga magnanakaw na yan, kung may aso ka, o di ba? Papunta pa lang yan sa pintuan ng papunta pa lang sa pathway ng papuntang ng pintuan ng bahay mo yan. Tumatahol na yung mga aso na yan. Nabibigyan ka na ng warning. O pati mga magnanakaw, syempre magdadalawang isip yan. Medyo matataranta yan, syempre maingay yung mga aso di ba? Ito na naman tayo, Ayan, tutulog na kami mga kainags ni Mahal Arena. Yung babae na bata, nandun pa rin hanggang ngayon. Nandun sa dulo, nasa may kanto, doon sa dulo. Sigaw ng sigaw. Wala namang kasigawan. Ewan ko kung hindi natin nakikita yung kasigawan niya. Basta, siguro, alam niyo naman yung mga nawawala sa sarili minsan. Ay, nako. Tutulog na tayo. Bukas tayo magkita mga kainags. Bigla ako inantok. Actually nandito siya tumambay, kinakabahan nga ako noon kasi baka mamaya merong gawin sa mga sasakyan mga kainags, hindi natin masabi yan Baka mamaya magbasag ng mga sasakyan, ganun. Halimbawa may kaaway, tapos sa sobrang galit niya, mailabas niya yung galit niya sa sasakyan ni Mahal Arena, ibunton yung galit, Pero hinahanap namin yung kasama niya. Wala naman kami nakikitang kasama niya o kaaway niya na nandito. Hanggang doon, wala naman. Tapos pabalik-balik siya rito, pabalik-balik siya roon. Hanggang doon sa kanto na yon, nandoon siya tumambay, ang tagal niya roon. Hindi ko alam, hinahanap namin yung kausap niya, wala kami makitang kausap Sabi namin siguro baka merong nakikita yung babae na yun na hindi natin nakikita, Tagal, sigaw ng sigaw. Kaya yung mga aso namin, tahol lang tahol. Pero kami, nakasilip na kami sa bintana, tinitingnan na namin kung anong kung anong susunod na mangyayari. Mabuti naman, umalis na dito sa lugar natin, nandoon na. Lumayo na. Nakakatakot yung ganyan minsan Aso, binibigyan ka ng warning na mayroong tao sa harapan ng properties mo, Property o properties, yung bahay at saka yung sasakyan. Kaya plural, properties. Hindi singular. Yan. Meron din ako natututunan Ang bihira naman. Dati hindi ko alam yung singular tsaka plural na yan Ang bihira. Pati paggamit dati nung I have. Dati ang birada ko, I has 2 friends. Yun. Dapat pala I have, Mambihira. Hindi naman masamang umami ng mga pagkakamali at ng pagiging mangmang mga kainags. Hindi naman masama yan Dapat nga kahangaan natin yung mga umaami ng totoo at hindi yung nagrurunong-runungan lang, di ba? Anak ng tipaklong, nag-i-snow na naman. Nag-shovel uli ako ng snow kanina, nag-blower uli ako ng snow kanina. Tapos ngayon, bumabagsak-bagsak, maliliit na snow na naman. So yun lang mga kainags, At yung plano natin na pumunta ng America, USA, inaano ko na. Talagang nagre-research na ako ng maigi para matuloy na. Yan. Ganda talaga. So yun mga kainags, tungkol naman doon sa pag-uusapan natin sa pagpunta ko sa plano lang naman, sabi ko nga sa inyo, sa Amerika, sa state ng Amerika. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabanggit sa inyo kung saan bang state ng Amerika ako planong gustong pumunta. Kasi marami pa ako inaasikaso ko muna yung bakasyon na maaprubahan mga kainags. So kinakausap ko yung supervisor ko
na kung sakaling magkakaroon ako ng bakasyon ngayong taon na to, kasi naubos yung bakasyon ko last na umuwi tayo ng Pilipinas, no? Sinagad ko, naubos eh. So ngayon nag-accumulate ako ng mga oras para magkaroon ng bakasyon. So hinihintay ko na makabuo ako ng at least 5 days na bakasyon sa taong 2026, ngayong taon na to. So pag nagkaroon na ako, kung kailan ako makakakuha ng at least 5 days na bakasyon na araw, yun, doon ko itatapat yung aking bakasyon. Pero gusto ko kasi, pag nagbakasyon ako doon sa state na pupuntahan ko, gusto ko yung summer. Kasi nag-i-snow din doon eh. Kapareho ng Canada, mga kainags. Bigyan ko kayo ng hint para malaman nyo, magkaroon kayo ng ideas. Ito yung state na gusto kong puntahan na lagi kong binabanggit last year. Last year, mga kainags, na hindi matuloy-tuloy. Pero ngayon, at this time, sabi ko, dapat matuloy. Kasi isa talaga to sa mga pinapangarap ko na gusto ko mapuntahan na lugar noon pa man, nung hindi pa ako nakakapunta ng Canada o kahit nung nandito na ako sa Canada. Gusto kong makita yung mga signature tourist spot doon sa state ng Amerika na pupuntahan ko. Hindi pa naman sigurado, sabi ko nga sa inyo, inaayos ko pa lang. Yan, sinasabi ko lang sa inyo yung plano ko na may posibilidad na sana matuloy. Kaya yun yung pinapanalangin ko sa ating Panginoong Hesukristo na sana matuloy. Yan. Walang abirya. Ayun. Tsaka maraming salamat po sa mga nagko-comment. May mga nag-comment na punta raw ako sa Virginia, USA. Welcome daw ako doon. Maraming salamat po. Thank you. Sobrang na-appreciate. Yan. Thank you. At yun. Siguro pagka napuntahan ko yung lugar na yon, yung USA na state na gusto kong puntahan, siguro mabubuo na yung pagkatao ko siguro, yung happiness, diba? Yung happiness, yan. So yung siyempre, kumbaga yung mga pinaghirapan natin, yung mga pagtitiis natin dati nung nagsisimula pa lang tayong mangarap, diba? Ngayon na natin inuumpisahan, mga kainags. Kumbaga sabi nga, it takes time. Huwag tayong magmadali. May tamang panahon para dyan. Unti-unti lang, step by step, level 1, level 2, level 3. Diba? Level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. Parang mali yung bilang ko. Yan, good vibes lang tayo, mga kainags. So yun. At sana matuloy. Pero syempre, bago mangyari yon, ay marami pa tayong gagawin project, mga kainags. Isa yan. Umpisahan ko rin yan, Yan muna. Pagkatapos nun, marami pa tayong mga bucket list na gustong bilhin, mga kainags. Pero siyempre, sabi ko nga, yung sasakyan muna, natapos na natin yung differential, tama ba? Differential oil ng aking truck. Sunod nun, may nadagdag yung engine oil naman. Hindi, yung transmission oil naman. Akala ko yung transmission oil at saka yung regular na ginagawa nating pagpapalit ng change oil doon sa sasakyan ay iisa lang yun. Sabi nung magkaiba daw pala yun. Hindi ko nga maintindihan. Sa bagay kasi wala naman ako masyadong alam sa sasakyan, mga kainags. Ang alam ko lang dyan susi, tapak, boom, 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 papapapak. Andar na, tapak si linyador, preno, yun lang. Change oil yan, papalit-palit, yun lang Nagalit. Nabuisit yata si Mahal Reyna. Hindi yata maganda yung entrada ko Dire. Naku yung niluluto ko. Pwede. Kala ko nasunog na. Pinakita ko lang sa inyo yung olive oil na ginamit ko sa pagpirito. Healthy. Baka sabihin nyo yung
pawis o mantika ng baboy yung ginamit ko. Hindi ha, olive oil yan, oh. Mamahalin. Bihira talaga, parang hindi pa ako kontento doon sa yabang ko. Parang yung yabang ko kulang pa eh. Hindi pa 100%, no? Sa tingin nyo mga kainags, pwede kayo mag-comment ha, baka kulang pa yung yabang ko. Sabihin nyo sa akin, baka kailangan ko pang dagdagan o kailangan ko pang mag-practice ng mas marami pang yabang. Ay, hira na ako. O, syempre, hugasan natin tong pinagkainan ni Mahal Arena. Eh, yan ang role natin dito, tagahugas. O, alila. Atchoy. Alipin. Hindi, ano lang tayo, mabait lang tayo. Mabait tayo sa asawa. Mapaglingkod tayo sa asawa. Mapagmahal sa asawa. Teka muna, baka masunog ko sinong niluto ko eh. Dagdal ako ng dagdal to, ngak-ngak ako ng ngak-ngak. Dali lang, mga kainis, nangyari na sa akin dati yan eh. Salita ko ng salita, sabi ng asawa ko eh, sabi ni Mahal Arena, ano yung nangangamoy? Naku, nasusunog yung niluto ko, pambihira. Wala na palang tubig yung itlog na nilaga ko, mga kainis. Sunog yung itlog na nilaga, pambihira.